Ayan, mawalang galang at ako'y sinisipon. Baka kayo masisingot ng aking ayan. Isang magandang araw, isang magandang umaga sa ating lahat. Kape-kape muna po guys, ayan. At grabe ang mga ka-issuehan, po. Grabe itong pagpasok ng December. Ay December 1 na ngayon, matatapos na ba ang mga issue? Ay ewan baga, parang merong mga nang i-issue, may mga sausaw sa issue. At ganyan na, ito na talaga ang buhay ng mga nasa social media. Ano po? Ito, ano ba ang ibig sabihin ng salitang kurakot? Pag sinabi kasing kurakot, ito doon tayo sa post. I-analyze lang po natin guys, i-analyze. Siya nga pala yung sinasabi nila na parang pinagtatanggol ko daw. Pinagtatanggol ko daw po si Rhea, may mga nagko-comment sa aking upload kagabi. Liliwanagin ko. Sabi ko nga po, matagal ko na sinasabi. Pag maganda or tama ang ginagawa, yan ay pinapupurihan, pinapalakpakan. Pag mali ay hindi natin kailangan konsintihin. Ano po? Pag mali ay mali. So i-analyze po natin. I-analyze po muna natin. Ano po? Makinig muna kayo. Dito muna tayo. Pasensya na, nasisingot ako. Babalik-balik ang aking sipon. Yan. Ano ba ibig sabihin ng kurakot? Pag sinabi pong kurakot, isang halimbawa po, ano po, nangungurakot o kurakot. Ito ang ibig sabihin po niya, pwede nyo po i-google para mas makakuha kayo ng dagdag kaalaman. Ano po? Pag sinabing kurakot, ibig sabihin niya, nandyan po ang pangungulimbat, may katiwalian, mapandaraya. Yan. Yan po ang ibig sabihin ng kurakot. Ano po? Medyo mabigat na kung ikaw ay sasabihan ng isang tao na kurakot o anumang mga niya i-deliver yan. Mabigat yun. Mabigat na paratang po yan sa totoo lang kasi sabi ko nga, i-google niyo mas makakakuha pa kayo ng dagdag kaalaman patungkol sa salitang kurakot. Ano po? So, eto na. Mawalang galang na sasabihin ng iba na ito daw ay parang kinampihan ko pa. Paano kita tanggol? Binalansi ko yung aking video. Kagabi yung upload ko. Ano po? Na doon, yun daw ay ini-address ni Ate Rhea sa politics. Una-una po, i-balance, i-analyze po natin ha. I-analyze po natin. Okay. Nakiklik muna ng thumbs up. Ganito po kasi yon. So, ni-reach out ko. Kasi hindi ko mapigilan. Nagtanong ako, bakit ganito ang nangyari? Bakit ganito? So, kanino mo ini-a-address to? Sabi ko, iyong account ba to? Yes, kanya. Kanino mo ini-a-address ito? Ayan po. Ang sabi niya po sa akin, mahilig siya manood sa TikTok ng, ayan o. Mahilig kasi ako manood ng mga videos sa TikTok, tita. Halos laman po ng feed ko ay politics. Halos laman po ng feed ko ay political issues, mga legal point of view, rules on extradition proceeding, mga ganyan. Okay, sige. Ini-a-address, ha? Isang halimbawa na lang po. Pero perfect timing. Yung post mo, dami mo na namang rules, kurakot. Sino po ba ang mayroong rules na pinagdidiskusyonan sa panahong ito? Hindi po ba si Kalinga Prab? And may iba dyan, mga bumabati ko sa Kalingap, kino-question or sila hinahanap nila yung di umano'y pera para sa photoshoot. So, ito na. Ini-a-address sa politics, pero perfect timing ako kailan. Totoo ba? Mapapaniwala ba natin ang viewers? Kahit man ako, maniniwala ba ako? Maniniwala ako. Kung ito unang-una, unang-una. Ito, Ang buhay ninyo umiikot sa loob ng community ng Kalingap. Iyan ang magiging laman ng ating newsfeed o ng ating wall sa YouTube dahil karamihan ng iyong mga sinubscribe ay Kalingap and karamihan ng iyong mga subscriber ay Kalingap. Inire-recommend yan sa iyong YouTube channel and ang galawan po ninyo, ang inyo pong pag-open ng account o pag-open ng cellphone, normal. Unang open pa lang, alam ko sa aminin po natin at sa hindi dahil kayo po ay viral sa Kalingap, natural YouTube ang ating pupuntahan, ito ang inyong tatambayan, hindi tayo tatambay sa TikTok or minsan manood man tayo doon, pero kayo mas kilala sa YouTube, na dyan ang kapatid mo na si Joy, na sa YouTube, alin ang mas pipiliin mo? Manood sa TikTok ng mga ka-issuehan, sa politics, matagal na may politics, bakit fresh na fresh yung iyong upload? So paano ako maniniwala? Paano tayo mapapaniwala? Sabi nga ng viewers, lumulusot. So paano nga, yun nga sabi ko, paano natin ito mapapaniwala yung viewers, sinabi ko na yan.
area. Ako pag tama-tama. Sa katotohanan lang ako. Hindi po tayo pa pwede dito, porket nandun ako na pinagtanggol ko si Joy noon, ay kukusintihin kita sa ngayon. Iwas na lang po tayo mag-post ng ganong salita, lalo pat may mga ka-issuehan po sa Kalingap, mahirap po na kayo ay makakaladkad sa issue. Kahit ano pong explain, kahit ano sabihin natin, iyan ay patungkol sa politics, ang inyo pong mundo ay umikot sa loob ng Kalingap. Hindi po kayo yung naadyan na nanonood sa politics kasi may, di ba vlogger ka na din? Medyo nahirapan ako mag-explain, guys. Iiwas tayo. Okay, i-analyze natin. Kung ito man po ay ini-address mo sa politics, sa katotohanan lang po tayo, ano po? Kung ito ini-address mo sa politics, bakit po? Doon sa pag-comment mo kay Kuya Andy, sa pag-comment mo kay Kuya July, sa pag-comment mo kay Bobby, ay ang tono ng iyong salita ay may kataasan na bugso ng damdamin. Hindi po doon mababakas na meron kang kababaang loob. At doon po ay medyo kung ito ay hindi mo ini-address sa Kalingap, todo explain tayo. Mababa tayo, iiyak tayo, o ganun pa man, medyo malulungkot tayo. Pero sa tono po ng mga comment, medyo may siklab yung bugso ng damdamin, may galit. Wala sa doon na merong panghihinayang na bakit sila ganun, inilalaglag nila ako, sinisira nila ako, wala naman akong motibo na ganito ganyan. Pero ang nag-comment doon sa upload ni Kuya July, iba pa rin yung message doon na sinasabi na bakit hindi pangalanan? Kung sino yan nagparasabi. Medyo nakarating kasi kay Kalinga Prab, kung mapapanood nyo kay Kuya July. Sabi ko nga, dapat pagka ganun, may kababaan loob tayo pero mababakas sa iyong mga comment, may poot at galit na naghahari sa puso. Alisin po natin yan. Ano po, balikan po natin ang mga magagandang nakamit natin sa buhay. Yun, hindi po sa kung ano pa man sariwain natin para maalala natin. Wag din po sanang sasali sa mga comment, wag na magko-comment na doon makikita natin na talagang palaban or sabihin na natin talagang may diin, naninindigan, na totoo lahat ang sinasabi ko. Ayan o. Wala po akong sinabing masama patungkol sa Kalingap. Yes, wala ka pinangalanan, Ning. Sana mapagsabihan din po ang mga reactor na toxic. Dito pa lang, sinabi mo, mga reactor na toxic, apektado dito. Ang reactor. So, wala kang name drop dito. So, sino ang pinatutukolan? So, baka may Alma reactor. Ayan, mapagsabihan din ang mga reactor na toxic masyadong nangihimbasok at nagpapakalat ng fake news. So, nagpapakalat ng fake news. Ayun na nga eh. Ano ba yun? Yung sinasabing fake news. Ano ba yun? Yung dami mo na namang rules. Kurakot. Sabi ko nga, perfect timing. Kung ito i-address mo sa politics, gayong si Kalinga Prab, yung nandyan. And sabi ko nga, kung i-analyze nyo, merong parang mararamdaman kayong pot at galit. Kasi, the way ka mag-reply, mag-comment, wala doon yung panghihinayang. Na ikaw ay manghihinayang kasi sinisira ka ng mga tao. O may nagpapakalat, may nangi-issue sa'yo. Nakakapanghinayang, nakakainis, bakit sila ganito? O hindi naman totoo yun. Pero yung iyong iba, galit ka na may paninisi. Or sabihin na natin, ang tawag ito, wala doon. Yung kung napanood nyo yung kay Kuya July na sinasabi nga na dapat pinangalanan na reply yata doon kay Kalinga Prab o kay Kuya July kung kanino man yun. Basta, ang nakikita ko doon, wala kang panghihinayang. Kung ikaw ay mahatulan or mabash ng viewers ng Kalingap dahil doon, parang ikaw pa yung matapang. Sana lang may kababaan tayo. Masakit kung masakit, ano po, dapat pinangalanan mo na lang din. Ingat na lang tayo. Ingat na lang. Kasi sabi ko sa iyo nung nag-usap tayo, hindi ko alam kung paano ko ito, kung paano kita i-depensa, hindi ko alam kung paano ito nila paniniwalaan na ito ay ini-address mo sa politics. Mahirap nating kumbinsihin. Hindi natin basta mapapaniwala ang mga viewers. Sa mga ganong mga alibay natin, ito para ito sa politics. Sana pinangalanan mo na. Nasa ganun walang nagki-claim. Kasi nga sabi ko nga, medyo masalimot kasi guys eh, nagkakapatong-patong na mga ka-issue eh. Medyo nag-ano na eh, na hindi ko talaga alam
ang nangyari. Kasi alam nyo before, kasi kung i-analyze po talaga natin, mahihirapan, medyo maano tayo eh. Kung i-analyze po natin, unang-una, ayaw ni Nanay Melda sa Franjoy. So siguro, doon naghahalo-halo na siguro yung mga isipin, mga ano. Kaya sabi ko, ang akin lang, pilitin natin na maging tahimik tayo, beneficiary. Isa sa alang-alang natin dito si Joy. Kasi si Joy nasa Kalingap. Si Joy ay ambassadress sa ano mga business na yan, nila Kalingap Rob. Isa sa alang-alang natin si Joy. Yung career ni Joy. Ano po? Huwag na tayong magko-comment or magpo-post. Doon na lang sa comment. Ano? Kung ano man yung pinost mong yan, meron na namang rules. Ano? Dami mo na namang rules. Kurakot. Iwas na lang doon. Iwas na lang doon. Dahil hindi ko kayo, kung noon ay pagdepensa ko si Joy, depensa ko si Nanay Melda sa pagkakataong ito, doon pa lang mali na yun eh. Na magpo-post ka ng ganun, dami na namang rules. Kurakot. Kahit pa yung ina-address mo, sinasabi mo, ina-address mo, walang maniniwala halos. Sa totoo lang. Walang maniniwala. Kung yan naman ay ina-address mo sa politics, sabi ko nga, walang maniniwala. Mali pa rin talaga. Hindi pa rin talaga. So, ang dapat next step ito, lesson learned, ano, pangalanan. Pangalanan para wala mag-claim. Pero alam na obvious kasi kung sino ba talaga may issue ng ganun. No, may roots. Sino ba yung inaakusahan ng iba? Na naghahabol sa pera. Di ba? Yung mga photoshoot, yung pa-swimming daw, yun, tinatapik ni Kapitana ngayon. Kaya ang akin lang siguro, ito, hindi, sabi ko nga sa katotohanan, ito para sa inyo to, para sa iyo to, Ning, kay Rhea. Sabi ko pag pag tama ang ginagawa, pakapapurihan, pero pag mali, papunahin, ito, iko-correct. Kayo ang mapapahamak, ikaw ang mapapahamak, ano, hindi ako mamumunsinte. Mas piliin natin yung maging tahimik kisa tayo sumali, kisa tayo mamarkahan. Dahil unang-una, nandyan si Joy sa Kalingap, ayoko yung iba, baka mamaya may mga magsusumbat na mga reactor, may magsusumbat na mga viewers. Alam nyo, hindi maiwasan yan. Kung muna yan, talaga, nangyayari yung sumbat ng mga viewers na kung hindi dahil, yung salita kung hindi dahil sa Kalingap, hindi kayo ganun. Iwasan nyo, wag kayo makisawsaw sa mga ganyan, wag kayo para post. Kasi ang isipin natin is yung pang long term na maganda ang image sa kabila ng lahat na binabatikos, binabas si Nanay Melda, si Joy, walang naririnig kay Joy. Si Nanay Melda, pangiti-ngiti lang. Tapos ikaw, yung gano'n doon sa mga comment na talaga naninindigan ka. Sabagay, tayo may katwira. Sige, opinion ko na to. Sa katotohanan lang na tayo. Ito ay para din sa iyo. Dahil ayoko din na kayo madudurog. Pero durog, hindi ako mangungusinte. Sabi ko nga kahit yan sa politics, kung yan ay lulusutan at sa politics talaga, mali pa rin talaga. Mali pa rin. Pero sabi ko nga, kung kanino man talaga ito, ang katotohanan, kung kanino man talaga to, alam mo yan sa sarili mo, Ning. Alam mo yan sa sarili mo. Oo, alam mo yan. Kasi ang viewers hindi natin kakailanganin, hindi natin kakayanin na sila ay ating i-please. Hindi advance ang isip. Isang halimbawa ako man. Ang tanong, ako ba naniniwala? Maniniwala ba ako na ito ay sa politics mo na-address? Hindi mo rin ako kaya na paniwalain. Nagdududa pa rin ako. Kasi perfect timing. And nakikita ko nga doon sa mga comment mo para may damdamin ka na may galit. Oo, yun. Kasi may nagsasaway na sa'yo, sinasaway ka na daw ni Sis Nel, na kung maaari huwag ka na comment, pero nagko-comment ka pa rin, dapat mababa ka lang. May kababa loob, hayaan mo na lang. Lalaot, mangyayari na dyan. Talaga, may mga reactor na talaga hindi makakapagpigil. Hindi kita madidepensa. Hindi ko tolerate, hindi ko kukonsintihin. Pag mali-mali, hindi ka pa rin talaga dapat mag-post ng ganun. Kung kanino mo pa man yan, ipinapasaring. Kung kanino man yan, sinong pinaparinggan mo. Mali pa rin yun. Pilitin natin na yung ating mga Facebook account, pilitin natin. Kayo. Wag na ako. Dahil ako talagang may mga kalaban na ako na mga alam niyo, mga reactor, na mga antay, ko. Pilitin niyo na maging malinis, walang bahid. Pilitin niyo yung maganda yung image. Yun lang yun. Huwag kayong mag-aparapos. Naku, Diyos ko. Hindi tayo sasantuhin ng basher. So, ako hindi na ako mag-off ng comment section. Kasi sabi ko nga, kasi pag sinasabi nila, ino-off mo yung comment section, yung iba naka-off. Dito, ino-off. I-open ko. Ano po? Dahil ako yung sa Kalingap, i-delete ko lang yung part ng may pag-atake sa Kalingap kasi nandito ko eh. So, nire-recognize naman ako ni Kuya Bal, nandito ako. Huwag na lang tayo mag-post ng ganun dahil ikaw ang mapapahamak. Ikaw ang mamamarkahan. Hindi ka aanin ng papuri. Kahit kanino mo pa yan ina-address. Pero mapapaniwala mo ba yung tao na talagang yun sa politics? Hindi mo kayang paniwalain yung tao. Iwasan na lang. Dahil walang maniniwala. Kahit sino, ano nyo yan. Ipa-check nyo yan. Hindi kasi pa pwede sasabing personal account mo yun. Ilan lang yung friends ko. Baka doon sa friends mo yun, may traitor talaga. Hindi ka huwag kang kampante, huwag kang tiwala doon sa mga friends mo na yun. May tumatraitor sa iyo. Yun ang delikado.
ano, talagang iba ang dating, medyo talagang iba. Ano, tsaka, yung salitang kurakot, ay napakabigat ito. Sabi ko nga sa inyo, kurakot, dyan, yung pag sinabi kurakot, magnanakaw, may katiwalian, may pandaraya, pangungulimbat, yan yun eh. Yan yun. Di ba? Kaya, iwas na lang, iwas. Kasi sa pagkakataong ito, paano ko ilalaban to? Ay, hindi tama talaga. Hindi talaga tama. Na wag na kayo magparinig kahit kanino man. Hindi talaga tama yan. At mahirap yan depensa, mahirap yan ilaban. Hindi yan katuwiran. Hindi yan yung tamang katuwiran, hindi tamang ano ibig ko sabihin? Kahit sa korte dalahin, hindi ka alanganin dito, abogado. Alanganin ng abogado rito kasi malalagay ka talaga sa alanganin kahit wala kang pinangalanan. Dapat sana pinangalanan mo na. Nang sa ganun ay absuelto ka. Yan. Ganun lang yun. Ay, ewan ko lang. Kung meron mga magtatanggol na iba, hindi ko alam kung paano ito lulusutan. Yung iba sinasabi, may nagko-comment, wala naman daw pinangalanan. So, maghintay pa ba tayo may magpangalan? Yung iba, di ba? Ano na yun? Sentido. Sabi ko nga, ingat. Nandiyan na yan. Pag tama ay nakakatuwa. Pero pag mali ay bahala ka. Sasaluhin mo lahat. Ambay na ba to na maanghang na salita ng iba? Nandiyan na may mga reaktor talaga na talagang masusumbatan ka. So, masisisiba natin sila. Ingat na lang, ingat. Huwag tayong sasali. Kasi ito para sa'yo. Para sa'yo. Kasi nga, ay, alang-alang na lang din sa kapatid mo, kay Joy. So ngayon, ano na, paano na to? Maladamay si Joy dito. No. Lulusot. Yun ang sinasabi ng iba, lumulusot. Ay, nako, Diyos ko. Kaya, nandyan na yan. Nandyan na yan. Yung iba naman, tinitwist nila. Ay, yung salita kasing kurakot, napakabigat talaga niya, mabigat talaga yan. Sabi nga nila, lumulusot daw. Pero mali pa rin talaga yun. Mali. Mali talaga. Mali. Wag ninyo kasanayan. Ganun. Papasarin. Ito ay hindi sa kinukonsente ko. Ito paalala ko sa iyo. Wag nang gagawin 'yon dahil wala halos makakaintindi at uunawa. Talagang dahil yung kapatid mo nandiyan ay perfect timing nga eh. Kung kanino mo ba talaga ina-address 'yon. Sabi nga nila, mahirap talaga paniwalaan, lumulusot. Pero talaga, obvious na sabi nila na talaga kay Kalinga Prab yun. So, paano yan? Nandyan na yan. Pinasok mo. Ilulusutan mo. So, hindi naman siguro kabawasan sa ating pagkatao. Siguro hingi ka na lang ng sorry. Yun na lang ang aking masasabi. Kasi, talagang hindi natin mapipigilan kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Ipagtanggol man kita, paano ko ipaglalaban yan? Kahit man ako abogado, mahirap pa rin talagang tanggapin yan. Yung kasong iyan na ilalaban ko, kung wala kang pinangalanan, hindi nga natin, yung isip nga ng tao, hindi nga natin sila kayang makuha yung kanilang simpatya na para maniwala sa atin. Kasi mali pa rin talaga, mali talaga yun. Mali, wag na lang gawin yun. Lesson learned na yan, wag nang gawin yun. Kasi ang maapektuhan dito, hindi lang ikaw, pati si Joy, pati si Nanay Melda, yun ang maapektuhan dito. Kasi yung mga viewers naman, alam naman nila din talaga yung tama at mali. Alam din naman talaga nila kung para kanino yan. Nandyan na yan. Huwag na lang gawin. Huwag na lang sumali sa mga bakbakan ng ganyan. Kasi, pag kayo mapupuruhan talaga, hindi rin ako sang-ayon na ganun yung ginagawa. Yung ganyan yung gagawin mo na magpapasaring ka. Kung kanino mo man yan pinapasaring. Hindi rin talaga maganda para sa akin. Pilitin natin na maging mabango, maging maganda ang inyong pangalan, yung image. Lalo na sa mga sponsor na sumusuporta sa'yo. Kasi baka mamaya madismaya din yung mga sponsor. Kasi di ba nag-aaral ka. Baka mamaya madismaya din sila. Dahil doon pa sa mga comment mo, talagang nakikita doon may sa halip na may kababaan loob na. Talagang lumalaban ka talaga, ipipilit mo talaga yung iyo. Talagang naninindigan ka. So doon kung i-analyze nyo, parang mabigat talaga ang pakiramdam mo o talagang alabad ka at mga ngatwiran ka. So, may mga tao na kailangan natin isasaalang-alang. Neng, no, Keraya. Una-una kapatid mo si Joy. Tsaka si Bunso, yung kapatid mo Bunso. Nag-aaral kasi yan. No. Baka mamaya may mga sponsor na madismaya. Tapos si Nanay Melda, baka ma-stress. Yan. Kasi isasaalang-alang natin yung mga bagay na yan. Una-una si Nanay Melda, baka ma-stress. Tapos si Joy, yung kapatid mo Bunso, mga nag-aaral. May mga sponsor. Yan, ingatan din natin baka yung mga sponsor. Madismaya din sa pangyayaring ito kasi nakikita ganun yung ugali. Nagka-parapospos. Tapos sa comment section, ganun. Iingatan. No po. Yun lang. At saka, mahirap pagkapapatuhin kayo ng mga samot-saring mga maanghang na salita. Mahirap talaga. Kahit ako man minsan, nai-stress pa rin. Hindi maiwasan yan. Pero, kung sa part ko ay immune ako, sanay naman ako yan dyan. Ay kayo, hindi kayo sanay. Tsaka mahirap, mamamarkahan talaga. Mamamarkahan kagaya niyan, markado. Mahirap yun mawala sa isip ng tao. Huwag tayo gagawa ng isang hakbang na alam natin tayo'y mapapahamak.
no, mapapahamak kung kanino mo man ini-address yan, kay Kalinga Prab man yan, kay sa politics man yan, mali. Mali pa rin. Hindi ako sang-ayon doon. Na, ugaliin natin, makasanayan natin, hindi tayo magpaparinig na dami muna namang rules, kurakot. Kaya tanong ko nga po, ang politics ba, may mga rules ba sila? May mga rules ba sila? Pwede po kayo mag-comment. Mayroong batas. Pero, ayun, yun yung ipatupad yung batas. Ano po, yun, mayroong batas na gumagawa sila ng batas. Ito ay pinagdidiskusyonan, pagdidiskusyonan, pag-uusapan, pagtatalunan. Ngayon, kung majority nag-agree doon sa rules, sa batas na ipatutupad, yun, majority, panalo. So, yun. Kailangan lahat sang-ayon. Mga ganun. May batas. Dahil pinatutupad. Gumagawa sila ng batas. Pero sila lang yun. Hindi kasama dun yung kurakot na sinasabi. Ibang usapan yung kurakot sa rules, sa gobyerno. Sa Malacanang. Naku, Diyos. Usapin. Ang alam ko, wala talagang rules sa sa mga kurakot. Kaya nga sila nakakapangurakot dahil malaya silang, may kalayaan silang magawang kagustuhan nila Pero may rules, walang rules nga. Gumagawa lang sila ng batas. Yung batas na yun, halimbawa magkakaroon, ipapatupad na magkakaroon ng grade, wala tatanggalin yung high school. Nasa batas yun. Ang grade 1 hanggang K-12 na yun. Yan, nasa batas na yan. Yan ay naprobahan panahon ni dating presidente si Noynoy. Yun mga ganun, batas na bawal abusuhin ang mga hayop. Yun yung batas, yun yung rules. Batas. Pero yung rules na ako nalilito. Nalito ako. Nahirapan akong paano ako maniniwala dito. Wag nang gawin at kung mahirap, hindi kita may pagtatanggol, baka ako papatayin dito ng mga viewers. Kasi hindi mahirap paniwalaan yung iyong katwiran na iyon ay para sa politics. Iyon. Ayun na, Ingat-ingat na lang at mahirap. Nako, Diyos ko, sabi ko sa inyo. Magpasalamat na lang tayo lagi ang mamumutawi sa ating bibig at ipagpapasa Diyos ano man ang ating mga pinagdadaanan, naka-estresan, problema sa buhay, sa ngalan ng social media. Ipagpapasa Diyos ang lahat nang sa ganun ay bahala ng Panginoon. Pero yun tayo ay makikita na nagwawalwal yan, nagko-comment, or nagapasaring, nagaparapos-pos ng ganun. Baka mga sponsor na iba na nagtutulong sa inyo magpaaral, madismaya. Kasi nakikita kasi dyan yung ugali natin na ganun na ayun na nagkaparapospos, may galit na naghahari. Kanino? Galit saan? Sa gobyerno. Ayun na guys, samahan nyo ko sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayun, ano ba masasabi nyo? Ano ba ibig sabihin ng kurakot? Nasabi ko naman na, pero ayun, nandyan, ayan. Ayan na, abangan nyo ko sa akin next video. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayan, bye bye po.